So sa kawalan ng tiwala ngayon ni Jonathan Kuminga kay Steve Kerr, nangangahulugan lamang na ayaw na nito sa Warriors. Dahil sa pananalita pa lamang nito kahapon sa interview, nabanggit ni Kuminga na 3 taon na nga daw siya sa Warriors at hindi na nga daw siya nasusupresa sa mga pagbabagong ginagawa ni Steve Kerr. At ayon pa sa batang ito ay hindi nga daw hahayaan ni Steve Kerr na maabot ang kanyang full potential dahil bihira nga siyang gamitin ito sa mga importanteng games. Kaya naman sa biglaang pagpapahayag ng sama ng loob ni Jonathan Kuminga sa Warriors, sumali na rin sa isyong ito si Moses Moody. Dahil katulad din ni Jonathan Kuminga ay bihira din na nabibigyan ng playing time si Moses Moody. At kung minsan pa nga ay hindi talaga ito nagagamit sa kanilang mga laro dahil mas priority pa nga rin ni Steve Kerr ang kanilang mga veteran players. Kaya naman sa nabubuong alitan sa pagitan ng mga batang players at ni Steve Kerr, malamang sa malamang ay pinagpaplanuhan na ito ng Warriors organization dahil Warriors nga ang pinakang nangunguna kay Pascal Siakam pagdating sa trade. At ito na nga ang pagkakataon na magkabilang kampo dahil kung nagsasawa na nga si Moses Moody at Jonathan Kuminga sa kanilang role sa Warriors, pwede nga silang mabigyan ng sapat na playing time sa Toronto Raptors at siguradong mas mailalabas nga nila dito ang kanilang full potential dahil hindi na nga sila masasapawan pa ng iba pang mga players. At para naman sa Warriors, kung matuloy man si Pascal Siakam sa kanilang team, siguradong malaki ang improvement ng kanilang lineup dahil matutulungan nga ni Siakam si Steph pagdating sa scoring at magkakaroon nga din sila ng matinding depensa sa ilalim ng basket. At ang pinakamahalaga, kung dadating man si Pascal Siakam sa Warriors, hindi na nga laging masasayang pa ang performance ni Steph dahil may katuwang na nga ito sa opensa. Samantala sa naging pagkapanalo kanina ng Warriors laban sa Detroit Pistons, nakita nga natin ang napaka-impresibong performance pa rin ng ating 2-time MVP at ng kanilang mga rookies dahil total team effort nga ang kanilang ipinakita upang matalo ang team na ito. Ngunit sa kabila ng nakakabilib nilang performance laban sa Detroit Pistons, nagkaroon naman ng malalang injury si CP3 at ayon sa mga report nagkaroon ng veteran point guard ng left hand fracture at inaasahan pa mag-undergo ito ng surgery. Kaya naman matagal-tagal itong makakabalik sa lineup ng Warriors. Ngunit hindi na nga problema kung sino ang papalit sa kanyang pwesto dahil patuloy nga ang improvement ni Brandin Posepski. At nandyan pa nga si Corey Joseph na kaya makapagbigay ng impact sa kanilang second unit lineup. Ngunit titingnan pa rin natin dito ang adjustment ni Steve Kerr dahil hindi nga biro ang pagkawala ni CP3 sa team ng Golden State Warriors. At ito lang ang ating NBA updates ngayon mga Lods. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, subscribe mo na yan para updated ka sa ating NBA season ngayon. Salamat po.